Good morning, good morning, good morning mga ka-Marlab, mga ka-OFW. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning at good evening, good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo. So, ayan. Ang time ngayon guys ay time check tayo. Wala akong 8, 8:10 ng umaga. Alas 8, 10 ng umaga dito sa Hong Kong. So, kagigising ko lang. Ngayon lang ako mag-breakfast. Ngayon lang ako magkakape kasi hindi maganda yung nangyari sa amin ngayong umagang ito. Dahil nga yung alaga ko ay nagising ako na kumakatok yung aking aming babae. Kumakatok siya pero hindi ko narinig yung tinatawag niya pangalan ko. Narinig ko lang na may kumakatok. Tapos lumabas ako nung paglabas ko, pagpasok ko sa kwarto nila na nagulat ako kasi yung alaga ko ay sumuka. Ang dami niyang sinuka. Ang sahig nila punong-puno ng suka, pati yung cabinet. Di ko alam kung bakit. Siguro tumalsik yung suka ng alaga ko. So, wala akong nabigkas kundi, oh my God! Tapos, ang ang inano ko agad yung alaga ko kasi tumutulo na yung sipon sa ilong, tas yung laway niya hindi malang inano ng amo ko, hindi malang niya ginaganon. Kaya linapitan ko agad at ginanon ko yung likod. Tapos naisip ko na kumuha ng planggana na pagsukahan niya para hindi dumami yung suka doon sa sahig. Tapos tumakbo ako dito sa kusina, nataranta pa ako kung ano yung kukunin ko. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. So yun, kinuha ko yung planggana na maliit doon sa kwarto ni ate, sa CR ni ate. At ginising ko si ate pero hindi si ate pumunta. Hindi siya sumunod sa akin kasi natatakot din siya at hindi rin niya kaya yung si ate mahina yung kanyang sikmura. Hindi hindi siya katulad ko na matibay yung sikmura ko sa pagdating sa mga ganyan. Kahit yung amo ko nga, nung pangalawang suka na ng alaga ko, hindi na kayanan ng aking among babae, sumuka din siya. So, nung dalawa na silang sumusuka, inaasikaso ko si alaga ko, si Sir. Tapos pumupunta rin ako sa CR. Ina, ina, ano ko yung likod ng amo kong babae kasi tinatanong ko siya, Ma'am, are you okay? Sabi niya, I'm okay. How about you? How about Gina? Sabi ko, I'm fine. Tapos, ayun, naluluha ako guys kasi naaawa ako sa kanila. Kasi alam niyo ba, ang yaman nila pero wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila pagdating ng ganito, yung may mga sakit sila, kung wala silang katulong na katulad natin. Tapos, naisip ko lang na ano, kahit mayaman ka tapos pag may sakit ka, hindi makakatulong sa iyo yung yaman mo. Hindi makakatulong sa iyo yung pera mo, kundi yung pamilya mo talaga. Dito kasi sa kanila, kaya doon sila umano sa katulong. So, pero bihira lang yung katulong na may puso na katulad natin, 'di ba? Yung may awa kasi sa ginagawa nila din minsan nasasaktan din ako sa kasi yung mga amo ko dito, yung amo ko may pagkadamot, madamot talaga. Yung minsan nga nag-uusap kami ni ate, pinag-uusapan namin kasi yung sabi nung kapitbahay namin, katulong ng kapitbahay namin dyan. Kaya ganyan yung mga amo nyo, may mga sakit kasi madamot sila, mayaman sila pero yung hindi sila mapagbigay madamot kaya ang sakit ang bumabalik sa kanila kasi yung akalain nyo guys, yung ibibigay sa amin na pagkain, yung mga expired na. So, minsan, katulad ng isang araw, ibibigay sa amin na inumin ay 2013 pa na expired. Matagal nang na-expired, tapos ipapakain nila sa amin. So, siyempre masasaktan ka, di ba? Kasi hindi nila naisip na magkakasakit din kami doon sa binibigay nilang pagkain sa amin na kaya naman namin yun
bilhin kung tutuusin. Pero ayun, yun nga yung ano, kailangan talaga maging yung, yung ano, kinukumpara ko sila, kinukumpara ko itong mga amo ko doon sa dati kong amo. Kasi yung dati kong amo, guys, dali lang ayusin ko lang. Ayusin ko lang. Kinukumpara ko sila doon sa dati kong amo. Kinukumpara ko sila kasi yung dati kong amo, mayaman din naman yun pero ano, talagang galante sila pagdating sa katulong. Mapagbigay sila pagdating sa katulong. Yung kung ano yung kakainin nila, kahit nagdi-idiop na kami ng kasama ko dati, yun din, titirahan nila kami. Kung ano yung kinain nila, yun din kakainin namin. Kung ano yung iniinom nila sa labas. Halimbawa, milk tea, bumili sila ng milk tea. Halimbawa lang, mayroon talaga kami noon na tinira nila nasa refrigerator para sa amin. Kahit di-off namin yun ha, hindi nila yun sagot yung break ang aming ang tawag dito, pagkain kasi di-off namin. Pero tinitirahan nila kami. Pero dito, kahit kape ko, kape namin ni ate biscuits, kape, biscuits, ako, kami ni ate ang bumibili ng pagkain namin dito, ng snacks namin. Ang libre lang dito sa amin yung pagkain namin sa breakfast at saka lunch dinner. Binibilhan naman ako ni ate ng tinapay pero kape hindi. So, hindi kami pre dito sa mga ano, ibang tulad ng sabon, mga ganun, hindi kami pre dito. Ang pre lang talaga sa amin dito, breakfast, lunch, dinner, yun lang yun. Pero yung mga snacks namin, sarili namin pera ang binibili namin dito. So, naputol yung ang ating vlog kasi tumawag si ate dahil may nakalimutan siyang pinagawa sa akin dito sa soup na kanyang niluluto. So, ayun guys, yun nga, yung kadamutan ng amo namin dito sa sarili, doon din bumabalik sa sarili nila. Kaya, ikinukumpar ko sila doon sa dati kong amo. Kahit kasi ganun lang yung mga dati kong amo, hindi sila madamot. Wala rin silang mga sakit. Namatay lang naman yung alaga ko noon na matanda. Stroke din yun. Gumaling siya ha. Na-stroke yun. Talagang patay ang kalahating katawan noon nung na-stroke kasi uh, namatay yung kalahating katawan niya na nakasandal dito sa akin. Kasi nung nakita ko siyang nangingisay yung alaga ko dati dahil na-stroke. Kaya niyapos ko agad siya at pinasandal dito sa balikat ko para maano ko yung ano niya. At saka yung kutsara linagay ko sa dila para hindi niya makagat yung dila niya. So, gumaling yun alaga ko nung pagka-stroke niya. Gumaling siya kaagad. Pero itong inaalagaan ko ngayong stroke, ang tagal niyang gumaling kasi yun nga, hindi maganda yung pakikitungo nila. Maganda naman, ando na ako mabait sila, pero mayroon ka talagang masasabi sa kanilang ugali na kadamutan. Kasi ibibigay nila yung pagkain sa iyo kung saang pan-expired na, yung hindi na nila makain sa kanila ibibigay sa iyo. So, yun yung kinakasamaan ng loob ko dito at saka ni ate kasi nag-uusap kami ni ate. Kung ibibigay man lang nila kung saan yung expired na o kaya panis na ganun. Then, kaya yung katulad kaninang madaling araw na nangyari sa kanila yung nagkasakit, nagsuka sila pareho. Iniisip ko na, na ang hirap pala kahit mapera ka. Kahit marami kang pera, mayaman ka. Pagdating ng ganyan, may sakit ka, walang kamag-anak na tutulong sa iyo, kundi buti na lang may katulong ka. Pero bihira lang din ang katulong na may malasakit sa amo. Yan yung mahirap pag nakatsamba din sila ng katulong na walang malasakit. Sa kanila kasi kawawa sila. Katulad ngayon, hindi yung kasama ko mahina ang sikmura, hindi kaya niya na
na lumapit sa gano'n. Kasi ang dami talaga, sobra talaga. First time ko ma-encounter ngayon yung suka na halos buong kalahati ng kanilang kwarto na napuno ng suka. Saan galing yun? Tapos nung kumuha ako ng planggana, halos kalahati pa rin yung suka niya doon sa planggana. Saan niya kinuha yung ganong sinuka niya? So, yun yung na-experience ko ngayon guys. Ngayon ay 2024, January 18, 17, January 17. So, time ngayon ay time 8:20 AM. So, sana masuportahan nyo ako guys sa aking channel. Sa aking channel na to, gusto ko rin na makilala yung channel ko na to, na gusto ko kasi ikwento yung mga naranasan ko dito kasi wala lang akong time, magbablog ako para ma-expire naman yung ibang mga OFW lalo na dito sa Hong Kong na gusto na nilang sumuko sa trabaho dahil yung mga amo, tinatrato sila na hindi maganda, tinatrato sila, hindi sila binibigyan ng pagkain. Kasi itong batch ko ngayon na 2023, ang daming sumuko, hindi nila nakayanan yung yung trato sa kanila ng kanilang amo. So, nag-isig-uwian na sila. Ako nga din, gusto ko nang sumuko nung mga nakaraang linggo kasi yung ugali ng alaga ko nag-iiba, na muntik niya akong saktan nung nakaraang linggo pero tiniis ko lang. Umiiyak lang ako na nilalabanan ko dahil nga kailangan natin ng trabaho, kailangan ko ng ah, trabaho para sa mga anak ko, masuportahan ko yung pag-aaral ng mga anak ko kasi college ang dalawa ko ngayon at bali tatlo nga ang college ko ngayon kasi nagmamasteral yung aking panganay. So, at saka may senior high school pa ako na ano. So, kailangan ko talaga ng trabaho. Ako lang mag-isa ang nagsusuporta sa aking apat na anak. Kaya kailangan, ang hirap maging single mom, di ba? So, proud ako sa mga single mom na kaya nilang suportahan ang kanilang mga anak. So, kaya humingi ako sa inyo ng tulong guys sa makapanood nito. Paka-share naman sa inyong mga kaibigan, sa iyong Facebook. At mag-comment na rin kayo dyan para ma-replyan ko kayo pag ako may time. Gusto ko makilala yung aking channel na kasi ah, dito sa channel ko na to kahit kaunti lang ang views guys, nakakatulong na rin sa allowance ko dito kasi sa totoo lang sa sahod ko wala nang natitira dahil sa pinapadala ko lahat sa pamilya ko. Tapos itong channel ko ay sumasahod na po ako dito, sumasahod na ako kaunti, kaunti pero sapat na sa aking allowance, pangangailangan ko dito. So, humingi pa ako sa inyo ng suporta na i-share nyo ang aking mga video sa inyong Facebook or sa inyong mga friend para at wag din niyo i-skip ang aking mga ads kasi diyan ako kumikita, diyan ako sumasahod, malaking tulong sa akin yung hindi niyo pag-skip sa aking ads. So, ayan. Huwag niyo kalimutan i-subscribe and mag-comment, i-click yung notification button para updated kayo sa aking mga video. Pag may time ako makapaggawa ako ng vlog, mag-comment kayo guys para makilala ko kayo, ma-replyan ko kayo. Salamat sa inyong suporta sa mga nanonood sa pailan-ilan lang dyan guys. Ilan lang yung mga views ko dyan pero kumikita na po ako dyan, sumasahod na po ako dyan. Kaya kailangan ko po ang iyong suporta. Humingi pa ako sa inyo ng suporta guys. Salamat sa inyo. God bless you more and God bless you sa inyong lahat. Sa lahat ng mga panood nito ay pagpalain kayo ni Lord. Thank you po sa mga OFW, sa mga ka-OFW ko. Shout out sa inyo dyan. Laban lang, walang susuko. Laban lang tayo. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo sa pagiging katulong natin dito sa ibang bansa. At importante, ibibigay natin yung pangangailangan ng ating mga anak na napapag-aral natin ang ating mga anak.
sa Pilipinas. Ayan, konting tiis na ako, kaunting tiis na lang matatapos na ang aking 4 na anak. Kaya, ayan, tiis lang, laban lang. Ayan, don't forget to subscribe and click na notification button at i-share na din at mag-comment kayo guys.